No, last week po, ang eksena natin ay yung nagalit yung mga Pariseo dahil nakita nila nagkakamay yung mga alagad ni Jesus, no? Natutunan natin dun sa story ngayon kung gaano kadelikado yung tradisyon sa ating pagsamba sa Diyos. No? Nakita natin, delikado pala yung tradisyon. No? Kasi inililihis tayo nito sa katotohanan at sa salita ng Diyos. At tinawag ni Jesus ng mga hypocrites yung mga Pariseo na gumagawa nito. No? So tutuloy natin today yung chapter 7. No? Titignan naman natin kung bakit di natin pwede pagtiwalaan ang ating puso. No? Kaya nga ang title natin, Dirt is the heart of men. No? Ang text natin galing sa Mark chapter 7, verse 14 hanggang 23. No? Okay, sabi sa verse 14, and after he called the crowd to him again. No? So, ang sinundan nito, yung eksena na nirebuke ni Jesus yung mga Pariseo galing sa Jerusalem na walang ginawa kundi hanapan lang siya ng butas. No? So, sabi niya, he called the crowd to him again. Tinawag ni Jesus yung crowd, yung mga tao. And he began saying to them, listen to me, all of you, and understand. No? Pinalapit niya yung mga tao para mas marinig nila at mas maunawaan nila yung kanyang sasabihin. No? Yung crowd na to, for sure, marami to, no? Marami, kaya nga crowd, no? Sabi sa verse 15, there is nothing outside the man which can defile him. It goes into him. But the things which proceed out of the man are what defile the man. No? So, parable yung sinabi ni Jesus. No, alam naman natin, magmula nung nagkaroon na naganap yung national national rejection ng Israel kay Jesus, hindi na siya nagsalita o nangaral ng hayagan. No? Puro parable na ginagamit ni Jesus. No? Kasi alam natin na isinara ni Jesus yung pintuan ng kingdom sa mga Hudyo, no? At binuksan sa Gentile. Kaya puro parable yung sinasabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo. No, para yung mga pinili lang ang makaunawa. So sinasabi ni Jesus dito, walang kinalaman sa tao. Yung kanyang kinakain. No, ito madalas itong ma-interpret, ma-misinterpret ng marami, no? So ang ibig sabihin dito ni Jesus, kasi yung context nito, nire-rebuke ni Jesus yung mga Pariseo na pinagpipilikan na mahalaga yung tradisyon sa kaligtasan ng tao. No? O yung pagsuway sa tradisyon nakakapagparumi sa tao gaya ng ginagawa ng mga alagad na kumakain ng nakakamay. No? Nang hindi naghugas ng kamay pala. So sinasabi ni Jesus, walang kinalaman. Yung kinakain natin, yung pumapasok sa ating katawan, sa ating moral o ethical output, no? O sa inaasal natin. No? So isipin, sabi, gina-justify ni Jesus na yung pagkakamay ng mga alagad kahit hindi sila naghugas ng kamay, hindi yun sila magiging marumi spiritually. No? Hindi yun.
Kasi sabi niya, yung kumakain, ay yung kinakain ng tao, sabi, but the things which proceed out, it's nothing outside the man can defile him as it goes into him. Kasi yung kinakain natin, dumadaan lang sa loob ng katawan. No? Pag kumain tayo, papasok yun sa tiyan natin, huyain, papasok sa tiyan, tapos, after a day, ilalabas mo rin yan, no? I-dispose mo rin. So wala itong impact, no? Wala itong kinalaman, wala itong ginagawa sa ating espiritu. Sa physical na katawan lang ito merong impact, pero sa spiritual, sa spirit natin, walang impacto. No? Ngayon, ito yung madalas ma-interpret na, ma-misinterpret ng tao, no? Sabi, but the things which proceed out of the man are what defile the man. No? Sa Tagalog, kundi ang lumalabas sa tao, sa bibig ng tao, ang nagpaparumi sa tao. Ibig po sabihin yan, yung sinasabi natin, yun na nagpaparumi sa tao, yung sinasabi natin. So, yun yung aalamin natin today. No? Malalaman natin yan. Na hindi yung mga sinasabi natin o yung sinasalita natin na tinutukoy ni Jesus dito. No? Kundi yung nag-uudyok doon, sino ba o ano ba yung nag-uudyok o nagtutulak sa ating mga ginagawa. Yun ang punto ni Jesus dito. Yun ang gusto niya ituro dito. Ano yung nagmo-motivate sa sinasabi natin? No? Sa iniisip natin o sa ginagawa natin na nagiging dahilan ng ating actions, external actions, yung mga gawa natin. No? Dahil nga itong mga Pariseo, mga hypocrite sila, itinuturo ni Jesus yung katotohanan. No? Kasi itong mga Pariseo, marami silang nilikha na kung tawagin natin yung oral law, no? Na pag-usapan natin last week, na ang focus ay sa ginagawa ng tao externally, na yung ginagawa natin externally, yun ang nagtutuwid sa atin sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating deeds o good works ang nagtutuwid sa atin sa harapan ng Diyos. No, yun ang pinawawalang saysay ni Jesus na hindi yun totoo. No? Na hindi yung mga ginagawa natin ang nagtutuwid sa atin sa harapan ng Diyos, no? Kaya yung kung ilang beses ka maghugas ng kamay bago kumain o anumang klase yung kinakain mo, hindi yun ang nagpaparumi sa tao. No? Kaya lang, siyempre, pag bago tayo kakain, tawagin natin yung hygiene, kailangan maghugas tayo ng kamay. Kasi kung hindi, baka makakuha tayo ng sakit. So, okay pa rin yun, no? Pero hindi yun. Kasi nga yung mga Pariseo, sinasabi nila, ilalabag mo o nagkakasala ka pag hindi ka naghugas ng kamay. Yun ang nire-refute o nire-rebuke ni Jesus, no? Na itinuturo ng mga Pariseo. No? Hindi yun. Hindi yung religion, hindi yung kultura, hindi yung tradisyon ang makapaglilinis sa atin. Kaya meron tayong dalawang tanong na dapat i-raise, no? Na i-raise natin dito. Kung hindi yung mga ginagawa natin ang nagpapabanal sa atin, no? Kung hindi yung ginagawa natin ang nagpapabanal sa atin, ano ang nakakapagparumi sa atin? No? Kung hindi yung ginagawa natin ang nagpapabanal, ano yung nagpaparumi? No? So, yun ang unang tanong. Yung pangalawang tanong, ano o sino
ang makakapaglinis sa atin spiritually. No, dapat alam itong itong mga tanong na to, dapat alam na natin to, no? So sa unang tanong, kung ano yung nagpapabanal sa atin at nakakapagparumi sa atin, ang sagot doon, kasalanan. No, alam naman natin yun, na yung kasalanan, yun ang nagpaparumi sa atin. No? So, ang point ni Jesus, dapat maging malinis tayo in and out, sa loob at sa labas. Spiritually and externally. No? Externally, yung ating mga actions. Hindi acceptable yung mga hypocrites tulad ng mga religious leaders na nakaharap ni Jesus, no? Sa kanila sila kasi, dahil na tinawag silang hypocrite, yung external actions lang ang malinis. Pero yung spirit nila, marumi at alam ni Jesus yun. Kaya nga tinawag silang mga hypocrites, no? Hindi natin madadaya ang Diyos, no? Nakikita ng Lord kung ano yung laman ng ating puso. Kaya nga sinabi ni Jesus ang parable na ito sa mga tao para i-expose yung heart ng mga religious leaders na ito. Kasi yung kasalanan, nangyayari yan internally, hindi externally. Okay? So akala natin, yung kasalanan, externally nangyayari, no? Pero hindi. Yung kasalanan, internally yan nangyayari. At itinuro yan ni Jesus dito. No? Kasi tayo, naturally born sinners. No? Naturally, pagkapanganak pa lang natin, meron na tayong kasalanan. No? Meron na tayong kasalanan. At itong kasalanan na ito, na minana natin kay Adan, ang mission nito, ikurap ang tao. Ikurap ka. Kaya pag ito, hindi nalinis ng Diyos, habang tumatagal, ikukurap niya. No? Hanggang sa mag-take over yan sa ating buhay, yung kasalanan. No? Pag nag-take over yan, yung kasalanan na ang magpapakilo sa'yo. Okay, so, magandang pag-aralan yan sa Book of Romans. So, makikita natin doon kung pinaliwanag ni Pablo doon kung paano ba kumikilos ang kasalanan. No? So, si Jesus tinuro niya to kasi sa haba ng panahon, yung mga tao na misguide sila ng mga traditions. No, na-misguide sila dahil nga itong mga religious leaders, ang dami nilang inimbentong mga kautusan na hindi naman galing sa Diyos, no? Sa kanila lamang. No? Kaya na-miss nila yung tunay na heart ng law. So, na-miss nila, lalo na nakalayo sila eh. Kaya nga, kailangan ng tao ang shepherd eh. Kailangan ng tao ang pastor. Para siyang gagabay, no? Sa atin sa katotohanan at katuruan ng Diyos. At ang shepherd na yan ay si Jesus, wala nang iba. Siya yung ating good shepherd. Kaya ang sagot dun sa number 2, kung sino o ano ang makakapaglinis sa atin, ang sagot doon ay si Jesus lang. No, siya lang ang makakapaglinis sa atin spiritually. No, sinasabi ni Jesus na ang tunay na katuwiran o righteousness ay hindi base sa ating mga ginagawa. No? Yung pagiging righteous hindi yan base sa ginagawa mo. Or sa tradisyon natin, no? Yung mga yung iba, maraming mga pinanggalingan nating relihiyon, no? Maraming tradisyon, no? Yung tawag doon, yung ginaganon.
rosaryo, no? So, hindi yun makakapaglinis sa atin. No? Kunti yung katuwiran o righteousness ng Lord at katotohanan. No, sa Book of Romans, natutunan namin, nag-aral kami ng Book of Romans, na iisa lang ang requirements sa pagpasok sa langit. No? At yung requirements na yon is yung righteousness ng Diyos. Yun lang. Walang ibang requirement sa pagpasok sa langit kundi yung righteousness ng Diyos. At yun ay makakamit ng tao sa pamamagitan ng kanyang grace o biyaya, no? Sa kanyang mercy and grace. Hindi yun makakamit ng tao sa kanyang sarili lamang. No? Kaya nga, sabi ni Jesus, walang galing sa labas ang makakapagparumi sa tao. No? Kahit pumasok yun sa kanya. Kaya yung pagkain o yung tradisyon natin, hindi yung kayang dumihan yung ating espiritu. No? Sabi niya, kung hindi yung lumalabas, yun ang nagpaparumi sa tao. No? So, tandaan natin, hindi pagkain ang punto ni Jesus dito. Hindi yung pagkain, kung hindi yung kaisipan na yung ginagawa natin ang paparumi o naglilinis sa tao. Okay, yung salvation natin, yung kaligtasan natin, not by works, no? But by grace. No, yung biyaya ng Diyos, yun, doon tayo naligtas, hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil may tinulungan tayo, hindi dahil lagi tayo nag-church. No, hindi yun, no? Verse 16. Sabi, and if anyone has ears to hear, let him hear. Naka-bracket, no, sa Bible, pag meron kayong nakita naka-bracket, wala po sa original manuscript yan. Sabihin, wala doon sa original na sinulat ng author. No? Wala yan. Dinagdag lang nag-translate yan para mas maunawaan. Ang tawag dyan, scribal or scribal addition. Scribal or scribal addition. Dinadagdag lang translate yan para mas maunawaan. No? At ito, lagi natin itong makikita, mababasa sa Bible, lalo na sa mga gospel. No? If anyone has ears to hear, let him hear. No? Makinig yung may pandinig. So, ibig sabihin nun, makinig yung mga pinili. Kasi yung mga pinili lang ang may pandinig. No, yung mga hindi pinili, walang pandinig yan. No, kailangan buksan ng Lord yung ang isang tao para maunawaan niya, marinig niya ang salita ng Diyos. Kailangan buksan ng Diyos yung kanyang tainga, yung kanyang mata, yung kanyang isipan, at yung kanyang heart. No? Kaya sinasabi, makinig, yung may pandinig sa Revelation, sa 7 churches, lagi din sinasabi ni Jesus doon sa letter niya. So kaya naka-bracket yan, kasi wala sa original manuscript, at ang tawag dyan, scribal addition. Okay? Verse 17. So, sabi, and when he had left the crowd and entered the house, his disciples were asking him about the parable. So, nagbago na yung setting. No? Kanina, nandun sila sa labas, maraming tao. No? Ginawa nila, iniwan na nila, siguro magagabi na. Iniwan na nila yung mga tao, pumasok na sila sa loob ng bahay. So, mula sa pagiging crowded outdoor, napunta sila sa private indoor. No? So, medyo privado na sila ngayon. Ang kasama ni Jesus, yung mga alagad nila, kasi sa loob na sila ng bahay. So, tinanong siya ng mga alagad, no? Tungkol doon sa parable.
Sa ibang gospel, mababasa natin tong story na to, si Pedro, yung nagtanong, din sabi, his disciples. No? Pero sa ibang gospel, sa Matthew yata, binanggit na si Pedro yung nagtanong sa kanya. No? Tinanong siya ni Pedro, alam mo naman natin, si Pedro, medyo, siya yung siya yung, anong tawag natin doon? Papampam, no? Yung Jollibee. No? Siya yung Jollibee sa mga alagad si Pedro. Kaya si Pedro yung nagtanong dito. So, ipinapakita nito na hindi naunawaan, no, ng mga alagad yung parable ni Jesus. No? Hindi nila naunawaan. Kaya na sinabi doon sa 16, makinig ang may dinig. No? Ano sila? Naguguluhan sila sa sinabi ni Jesus. Kasi sa Leviticus, sa Book of Leviticus, itinuturo yung tungkol sa pagbabawal kainin ng mga unclean foods. No? Sa Leviticus, merong katuruan doon na wag bawal kainin yung mga maruruming pagkain. So, sa madaling salita, sa Old Testament, maraming maruming pagkain na kinukonsider na maruming pagkain. Ngayon, yun ang alam ng mga alagad, no? Na may mga pagkain na bawal kainin. Ngayon sinasabi ni Jesus na lahat ng pagkain malinis na. No? Pwede mo lang kainin kasi hindi naman yun ang magpaparumi sa'yo. So nagugulahan tong mga alagad, no? Kaya tinanong nila, Lord, pwede bang paluhanag mo na gusto sa amin niya? No? Kasi siyempre, kung kasama nila yung crowd, dahil mahihiya sila magtanong, Lord, di namin naunawaan, no? At malamang, yung crowd, hindi rin, kung yung mga disciples na, hindi nila naunawaan. For sure, yung mga crowd, hindi rin nila naunawaan, no? Kaya mapalad tayo kasi ito ipinaliwanag sa atin ng Lord, no? Yung Holy Spirit, kasi kita mo, bakit hindi naunawaan ng mga alagad? Kasi during that time, wala pa yung Holy Spirit sa kanila. Kasi yung Holy Spirit, yan ang tumutulong sa atin para maunawaan natin yung Scripture. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, ang unang-unang dapat natin gagawin, magpipray tayo. At magpipray tayo sa Holy Spirit ng guidance niya at ng leading. Kailangan natin mag-pray. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi yan i-interpret ng Holy Spirit sa atin, hindi natin maunawaan yan. No? O maaaring ma-misinterpret natin, ibang interpretation yung mailagay natin. No? Verse 18. So, nagugulan yung mga alagad. Kasi sabi sa Leviticus, bawal kainin to, bawal kainin to. Yung tatlong daliri na hayop, bawal kainin. No? Yung dugo, bawal kainin. Kaya yung Iglesia ni Cristo, hindi sila kumakain ng dugo. Pero nung meron ako kaklase, natikman niya yung dugo, sabi niya, sarap pala. Kasi pinabawal ito. No? Maraming gano'n, no? Bawal yung kumain ng isda na walang kaiskis. Siksibin yung galunggong, bawal kainin. Yung yellowfin, bawal kainin. Yung ulingan, bawal kainin. No, kasi bawal, sabi sa Old Testament, bawal kumain ng isdang walang kaliskis. So kakainin mo lang, bangos, tamban, ilang mga alangkot. Kaya yung mga alagad, hindi nila maunawaan yung sinasabi ni Jesus kasi nga wala pa yung Holy Spirit. Sabi sa verse 18, and He said to them, pinaliwanag din Jesus, are you lacking understanding in this way as well? Sa Tagalog, hindi pa rin ba ninyo ako maunawaan? Sa English mas maganda, no? As well. No? Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, hindi nyo rin ba naiintindihan tulad nila? No? Tulad ng mga unbeliever, hindi nyo rin naiintindihan ang sinasabi ko. Sabi niya, do you not perceive
that whatever goes into the man from outside cannot defile him. No? Kung hindi yung pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Yun ang sinasabi ni, inuulit ni Jesus. No? So, ipinaliwanag sa kanya rin ni Jesus yung kanyang point sa kanyang sinabi na hindi yung pumapasok sa bibig ng tao na nagpaparumi sa kanya. No? Kasi nga, alam niya, confuse yung mga alagad. Dahil sabi sa Leviticus, mayroong mga pagkain pinagbabawal. Ngayon, sasabihin mo, hindi yun nagpaparumi. So, gusto ipaliwanag ni Jesus yung heart, no, ng law or yung intention ng law. Kasi law yun eh, yung sa Leviticus law yun, kautusan. No, gusto sabihin ni Jesus na yung heart ng tao, yun na nagpaparumi sa tao. No, kaya nga title natin, Dirt in the Heart of Man. No, yung heart natin, yun na nagpaparumi sa tao. No, ang tao, hindi na kailangan dumumi, maging marumi. Kasi naturally, or by default, ang tao marumi. Kaya yung kinakain ng tao, hindi na yung magpaparumi sa tao kasi marumi na talaga siya. By default. Or naturally. Pagkapanganak pa lang ng baby, no, sasabihin natin, oh, good pa yun. Yung baby pagkapanganak, may kasalanan na yan. No, minanan niyang baby na yan, yung kasalanan ng kanyang magulang. Yung magulang niya, minana yung kasalanan nung magulang hanggang sa umabot, pinakatulong kay Adan. No, napapasa yan. Inheritance, inherited. No, kasi dahil tao tayo, si Adan tao, siya yung ninuno natin, yung unang-unang tao sa mundo, nagkasala siya, yung kasalanan niya, napasa. Walang pinag-iba sa genes, no? Kung kukunan tayo ng DNA, tsaka si Adan, kukunan ng DNA, magmamatch yun, kasi si Adan yung ninuno natin. So, ganun din yung kasalanan. Yung kasalanan ni Adan, tsaka tayo, isa lang ang pinanggalingan, si Adan. No? So, yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi yung mga gawa nyo nagpaparumi sa inyo. Dati na kayong marumi. Naturally, marumi kayo. No? Sabi pa sa verse 19, because it does not go into his heart, no, hindi pumapasok sa heart yung kinakain ng tao. Spiritual, ha? Kasi kung ang kakainin mo yung mga taba, pasok talaga sa heart mo yan, sa physical heart. Pero pinag-uusapan natin dito, tandaan nyo, yung spiritual, no? Yung heart, yung spirit. Kasi yung heart, yung pag sinabi sa Bible na heart, at tinutukoy doon spirit. Okay? Yung heart, pag nabasa natin sa Bible, yung spirit ang tinutukoy dyan. Hindi literally yung heart. Okay? But unto his stomach and goes to the sewer. No? Pag punta sa tiyan, tutunawin ng tiyan yung mga excess. No? Saan napunta? Sa sigar. No? Sabi, thus he declared all foods clean. Kaya lahat ng pagkain, malinis yan. Dineclare ni Jesus na malinis. Kasi nga hindi yan nakakapagparumi sa tao. Kasi yung kasalanan, hindi yung physical problem. Okay, tandaan ito ha, pakinggan nyo maigi. Yung kasalanan, hindi physical problem. No? Hindi yung ginagawa natin, yun ang kasalanan, hindi yun. No, bunga na ng kasalanan yun. Yung mga ginagawa natin, pero hindi yun ang kasalanan. No? Ang kasalanan, spiritual problem. Hindi yan physical problem. No? Ang kasalanan, kung sino tayo. No? Darating na,
Hindi yung ginagawa natin ang kasalanan, kung hindi kung sino tayo. Yun ang kasalanan. No? Naiintindihan ba natin? O naguguluhan din tayo tulad ng mga alagad. Verse 20. And he was saying, that which proceeds out of the man, that is what defiles the man. Inulit niya. Yung malabas sa tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Galing sa loob yun, galing sa heart. O, yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kasi yung heart natin, or yung spirit natin, palitan natin. Kasi baka sabihin natin, literal, yung puso, no? Yung spirit natin, yun ang namamahala, or yun ang in charge, sa kung ano yung iisipin natin, kung ano yung mararamdaman natin, kung ano yung ating emotions, at yung, kung ano yung gagawin natin. Yung spirit ang in charge dyan. Yung ating, yung heart, no? Sabi natin yung heart. Kaya nga sabi ng Lord, huwag niyo akong sasambahin sa pamamagitan ng puso. No? Or emotions. Sambahin niyo ako sa espiritu at sa katotohanan. Yun ang gustong pagsamba ng Lord. So, hindi pwedeng baguhin or kontrolin na ating kinakain o ginagawa externally yung ating spirit. No? Halimbawa, magnanakaw ka. Halimbawa, yung pagiging magnanakaw ng isang tao, hindi yung mababago dahil kumain siya ng adobo o kumain siya ng sinigang. Hindi kayang baguhin nun. No? O kumain siya ng steak. Hindi. Dahil sa magnanakaw siya, kahit anong kainin niya, magnanakaw pa rin siya. No? Hindi mo kayang baguhin yung nature niya. Kaya yung ginagawa niya, o yung kinakain niya, hindi mo kayang baguhin kung sino talaga siya. Yun yung punto ni Jesus dito. Hindi kaya. No? Kapag yung heart mo unclean, o marumi, hindi malinis yung heart, o yung spirit natin, hindi tayo kayang baguhin o linisin ng ating kakainin o gagawin. No? Pag marumi yung heart, pag naligo ka ba, lilinis yung heart? Hindi. Yung labas lang ang lilinis, no? Pag naligo ka. Pero yung heart, marumi pa rin. No? Pag marumi yung heart, gumawa ka lang mabuti sa kapwa mo, marumi yung heart mo. Yun yung tinatawag na. Kasi pwedeng mangyari yun, no? Marumi yung heart mo, pero gumagawa ka lang tama. No, bawa, tumulong ka sa kapwa mo, pero marumi naman yung heart mo. Ibig sabihin, yung pagtulong mo, meron kang intention na iba. No, tulungan ko to para pag naka-recover ko, nakabawi ito. Ako naman naghihingi ng tulong. Gano'n, no? Meron kang ibang iniisip. Sabihin, nag-i-invest ka. No? Investment. Kaya ako tutulungan to kasi darating time, makakatulong to sa atin. No? So yung heart mo marumi. No? Pero gumawa ka na mabuti kasi tinulungan mo siya. Yung ginawa mo bang pagtulong ngayon, na-cleanse yung heart mo, nalilis mo, hindi. No? Ganun pa rin. No? Walang effect yun sa ating heart. Kaya hindi nun lilinisin. So, kaya nga, dineclare ni Jesus, no, sabi kanina, dineclare ni Jesus na lahat ng pagkain ay malinis. No, kasi wala namang epekto ngayon. No, kahit kumain ka ng pinagbabawal na pagkain, huwag kang kakain ng dinuguan. No? Huwag kang kakain. Kumain ka, hindi ka magiging makasalanan dahil kumain ka, no? Dati ka ng makasalanan. No? Kahit hindi ka kumain ng dinuguan, makasalanan ka. Ako, ano ba ibig ko sabihin? Yung ibig sabihin ni Jesus na walang kinalaman yung ginagawa natin sa pagiging makasalanan natin.
Sa karumihan ng puso ng tao, walang kinalaman yung ginagawa. No? Kaya nga yung mga alagad, struggle sila. Naunawain o tanggapin yung dineclare na ni Jesus. Makumisan ka ron, no? Yung tradition, kapag ka naging tradition na yun, kapag ka binago, nahihirapan tanggapin ng mga tao. No? Kagaya yung Christmas, example lang ko kayo, yung Christmas. Yung Christmas, sa totoo lang, hindi tayo dapat nagsiselebrate niya. Kasi pagan, ano yan, pagan tradition niya. Galing sa mga Romans yan, pagka ano yan, hindi natin mababasa sa Bible na dapat tayo mag-celebrate ng Christmas. Pero bakit hindi matanggal? So, sa dinami-dami ng mga born again ngayon, no? Hindi matanggal yan. Pero meron mga hindi nagsiselebrate talaga niyan, ha? Iglesia, hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. Okay, kasi nga hindi naman biblical yan at yan ay pagan. O bakit hindi basta-basta maalis? No, lalo na, sabi natin, born again tayo, sabi natin, sumusunod tayo sa scripture. Bakit natin maalis yan? Kasi nga tradisyon na. No? Libong taon na yung lumipas, sineselebrate yan. No? Tapos bigla mong ititigil. No? Tapos, kapitbahay ko nagse-celebrate Christmas. No? May mga Christmas tree, Christmas light. No? Nagpapatugtog ng pamasko. Ikaw, hindi. Parang hirap, no? Ganun talaga yun, yung tradisyon. No? Kagaya dito, sa pinag-aaralan natin. Ang hirap. Pero pwede. Dahil sinasabi ni Jesus na hindi kayo ililigtas niya. No? Hindi kayo ililigtas niya. Wala namang masama, no? Sabihin, i-celebrate natin yung Christmas, okay lang. Pero no bearing yan. Walang pinagabayan sa paghuhugas ng kamay. No? Kahit paghuhugas ka ng kamay, hindi ka magiging malinis. At hindi ka rin magiging marumi. Kasi dati na tayo marumi. No? Kaya yung mga alagad ni struggle, kasi nga tradisyon. At naunawaan lang nila to, lalo na ni Peter, si Peter na yung nagtanong eh. Si Peter, naunawaan niya lang ito sa Acts chapter 10. Doon lang, no? Kasi nasa kanila na yung Holy Spirit. Na kay Peter, natandaan niyo yun? Yung pumunta si Peter sa Damascus, and then nagkaroon siya ng vision, na may bumababang tela, na ano niyo yun? Na sabi niya, Lord, di ako kumakain ng malinis. Buksan ang puntahan natin yung Acts chapter 10. No, sabi pa ni Peter, hanggang doon, ano pa rin niya, dala niya pa rin yung Leviticus, no? 3 beses yun. No? Yung kay Cornelio to, no? Tsaka yung ano, sabi naman meron sa narinig, verse 13, no? Sa Acts chapter 10. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Verse 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi. Kasi nakita ni Pedro, yung vision, mga maruming hayop. No? Sabi ng Lord, kumatay ka, kumain ka. 3 beses yun, 3 ulit nangyari. No? Iniisip ni Peter kung ano ang kahulugan ng pagkain yun. No? Ano sabi sa verse 15? Muli niyang narinig ang tinig. No? Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. No? Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Konektado to dito sa ating Mark chapter 7. No? What God has cleansed, no longer consider unholy. No, hindi lang sa pagkain to, ha? Hindi lang ito sa pagkain.
Kung hindi sa maraming mga bagay din, hindi natin pag-uusapan yon. Pero hindi lang sa ito sa pagkain. Kapag kinusider ng Lord na holy, holy na yan. Huwag mo lang anuhin yan. Huwag mo lang i-consider na marumi. No? Oh, marumi yan. Yung hayop, halimbawa, yung baboy. No? Yung baboy, sa Old Testament, sa Leviticus, pinagpabawal kainin nila yan. Kasi considered marumi dahil yung kuko tatlo. No? Lahat ng meron kukong tatlo, bawal. So, pinagbabawal yan. Kainin. Pero kung nilinis na ng Diyos yan, bakit hindi mo kakainin? Nilinis ng Diyos. No? Si David, tsaka yung mga kasamahan niya, nung hinahabol sa Saul, pumasok sila sa temple. Sa temple may tinapay na talaga para sa mga pahalilan. Kinain ni David yun, pati yung mga kasamahan niya. Oh, hindi naman nagalit ang Lord kasi inilinis ng Lord yun. Sa madalit salita, kapag pinahipulot ng Diyos, gawin mo. Kahit sinasabi ng scripture na bawal yan, bawal yan, bawal yan. Pero pag inutos ng Diyos, gawin mo. Isa na example, pagpatay. Okay? Sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Sa Ten Commandments siya. Pero pag inutos lang, Lord, patayin nyo. Lahat, pati mga bata, wala kayo ititira. Pati mga hayop, patayin nyo. No? Pag pinakoker sa kanila yung isang lugar. Di ba, anong ginagawa ng mga Israelita? Sinusunod nila yung kasi utos ng Diyos. No? Naunawa natin? No? Kaya nga sabi, kung ano yung nilinis ng Diyos, huwag nyo ituring na marumi. No? Kaya nga, hindi yung ginagawa natin ang naglilinis at nagpaparumi sa atin. No? At ang tanging pwede lang maglinis ng ating heart o ng ating spirit, si Jesus lang. No? Or ang Holy Spirit. Si Jesus or ang Holy Spirit lang ang pwede maglinis ng ating heart. No? Hindi yung ginagawa natin, hindi yung tradisyon natin. Kaya yung struggle natin, internal yan. No? Sa pagkakasala, yung struggle, internal yan. Hindi external, resulta na yun eh. Pero ang totoong struggle, internal yan, sa heart. Diyan maglalaban yan. No? Between yung spirit natin at saka ng flesh. No? Yung spirit at flesh, yan ang madalas naglalaban. Di ba? Kasama sa tatlo kalaban natin yung flesh. Di ba? Natutunan natin yan. Ano yun? Yung tatlong kalaban? Alam? Sarili, mundo, tsaka si Satan. No? Yung tatlong kalaban natin. So yung sarili natin, yung flesh, kasama yan sa kalaban natin. Kaya yung struggle, battle, nasa loob, no? Hindi sa labas. Sa labas, ano na yan, resulta na yan eh. Tapos na battle, wala din dyan, kasi ginawa mo na. No? Resulta na yan. No? Kung ano yung ating sinunod, yung evil nature ng ating flesh, o yung heart. No? Yung spirit mo, kasi ngayon tayo, yung spirit natin, binago na. No? Noon, yung spirit natin, or yung heart natin, evil, marumi. No? Pero nung tayo na ng palataya kay Jesus, nag-repent tayo, binago na yon, malinis na yon. Nilinis na ng Lord yon. Kaya, yung kakainin natin, hindi na yan, wala na epekto yan sa ating heart. Hindi niyan kayang dumihan yung ating spirit o yung ating heart. Kasi nilinis na tayo ng Diyos. No?
At ang Diyos lang ang tanging luminis sa atin. Hindi yung ating pagpunta sa church. No? Hindi tayo magiging malinis sa pagsisimba. No? Pero, kailangan natin mag-church. No? Kailangan natin mag-church. Ito ay isang patunay na tayo'y nilinis ng Diyos. No? Sabi nga ni James, faith without works is dead. No? Kung walang evidence dun sa paglilinis sa'yo, ano patunayan na nilinis ka na nga? No? Nilinis na ako ng Lord. No? Yung heart ko, yung spirit ko, nilinis na. Eh, ang hilig mo pa rin pumunta na, makipag-inuman ka. No? Yung mga priorities mo sa buhay, worldly. Ano mo sabihin na nilinis ka na ng Diyos? No? Pinaprioritize mo ang ibang bagay kaysa sa Lord. Paano mo sasabihin nilinis ka na? Walang ebidensya. No? Kaya kung talagang nilinis tayo ng Lord, makikita yung mag-reflect yun sa ating ginagawa. No? Kasi nga, yung heart natin, yun ang nagtuturo kung ano yung iisipin natin, kung ano yung gagawin natin, at kung ano yung sasabihin natin. No? Kahit sabihin mo, kabisado mo pa yung buong Bible. Hindi yun evidence na nilinis ka na ng Lord. Ang tawag doon, looking godly or acting godly. No? Yan yung mga attempt ng tao na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga Pariseo. Di ba? Susuot sila na kala ko mga banal yan. Pag naglakad, puting-puti yung suot. Kasi nga sa Bible sabi, pagka puti ang kasuotan, kaligtasan. Kaya yan, lagi mga nakaputi yan. Pag lumakad, dahan-dahan talaga, pinis na pinis. Kasi akala nga nila, yung kilos nila, yun ang magiging magdadala sa kanila sa katwiran ng Diyos. Pero hindi yun. No? Hindi yun. Yung conviction ng Holy Spirit sa mga kasalanan at pagbibigay niya ng liwanag para makita natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, yun ang maglilinis sa atin. Yun ang magpapalaya sa atin. No? Sa karumihan ng kasalanan. Maliban doon, forever tayo alipin ng kasalanan. No? Maliban doon, bound to hell. No? Papunta ka sa impyerno. Kaya yung wrestling o struggle sa ating simple nature, tuloy-tuloy yan. No, kaya nga yung sanctification natin, araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Kasi yung wrestling, o yung struggle, araw-araw din. So tuloy-tuloy yun. Kasi kapag hindi ka na binago ng Diyos ngayon, hanggang kahapon ka lang binago, pagdating mo ngayon, simple ka na ulit. So, kailangan araw-araw, hanggang sa tayo'y mamatay, doon lang mapuputol yung kasalanan eh. Kasi pag namatay tayo, magkakaroon tayo ng glorified body. Wala na kakayanang magkasala yun. No? At kung araw-araw ang ating wrestling, kailangan natin magpasakop sa Holy Spirit. So, para palagi tayong mananalo. No? Kasi, kung hindi tayo magpapasakop sa Holy Spirit, pag nakipag-wrestling tayo sa kasalanan, tatalunin tayo niya. No? Tatalunin tayo. Kasi weak tayo eh. Nahina. Pero kung andyan ang Holy Spirit, siya yung makikipag-wrestling dyan. Kaya sigurado, victory. No? Sabi ni Jesus, nakagtagumpayan ko na. Kaya kung susunod kayo sa akin, magiging matagumpay din kayo. Tandaan natin yung simple nature. Minana natin kay Adan. Kaya nga, si Jesus kailangan virgin birth. No? Kasi kung si Jesus, pinanganak siya dahil nagsiping si Joseph at si Mary, pagkapangalan kay Jesus, may kasalanan na yun. Kasi nga, may minananak kay Adan niya. Kaya nga, virgin birth si Jesus. Kasi kung meron siyang kasalanan, hindi siya qualified na
iligtas tayo. No, kasi meron din siyang sinful nature, pero walang sinful nature si Jesus. Kaya nais si Jesus ituro sa mga alagad na hindi yung pagiging mabuti o pagiging yung paggawa ng mabuti ang makaka-meet ng standard ng Diyos. No? Hindi yun. Kasi kita mo, yung law, yun yung standard ng Diyos eh. No? Yung law, eto yung standard ko. Ito yung, kung gusto nyo makraking sa langit sa pamamagitan ng sarili nyo, eto yung gawin nyo. No? Nakalatag yung law. Isa lang dyan ang hindi mo magawa, disqualified ka na pumasok sa langit. No? So nakita ng tao, nakita ng Lord, hindi kaya ng tao gawin yung perfectly. So gumawa siya ng solusyon. Pinadala sa atin si Jesus. Si Jesus, ginawa niya yung law. Sinunod niya yung perfectly para maging ransom o pambayad natin sa ating mga kasalanan. No? Kasi na-meet ng ni Jesus yung standard ng Diyos. Kaya nga sa tuwing haharap tayo sa Lord, si Jesus yung ating advocate o siya yung abogado natin. No? Sa tuwing haharap tayo sa Diyos, si Satan sasabihin, makasalanan yan si Hana, makasalanan niya. Hindi yan pwedeng pumasok rito sa langit. No, si Jesus, siya yung abogado. Ang gagawin ni Jesus, teka muna, bago magsalita niya. Binayaran ko na yung kasalanan niya. Paano mo sasabihin hindi pumasok yan? Bayad na yan. Namatay ako sa krus dahil sa kanya. So sasabihin ng Diyos, okay, si Jesus ang nakikita ko, hindi yung kasalanan ni Hana. Kaya pwede ka na pumasok. Yun yung standard. No? Yung righteousness din ng Diyos, yun din ang gagawin natin para pumasok sa langit. No? Kasi yung righteousness natin na sinasabi, hindi sapat. No? Verse 21. For from within, out of the heart of man, proceed the evil thoughts, like sexual immorality, thefts, murders, adulteries. No? Ito yung mga actions and attitudes na nagmumula sa heart ng tao. No? So, inilista ni Jesus. No? Meron pa to sa 22. No? Sabi ko, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. So yung verse 6, mapapansin natin, puro plural. Evil thoughts, may S. Sexual immoralities, may S. Thefts, may S. Ibig sabihin, paulit-ulit lang ito ginagawa ng tao. No? Kaya nga sabi ni Jesus, iniisip mo pa lang, nagkakasala ka lang. Kasi sa loob nga ng heart nagmumula yung kasalanan. No? Repeated acts ito. O nauulit. Kaya plural ang ginamit ni Jesus. Evil actions ito na mula sa isipan ng tao. Evil actions. Sexual immorality, thefts, murders, adulteries. Yung sumunod na anim naman, ito yung iniisip ng tao, no? Yung sumunod na anim, wickedness, deceit, sexuality, envy, slander, pride, foolishness. Ito naman yung mga attitudes na nagmumula naman sa evil thoughts. Una, evil thoughts muna eh. Evil thoughts muna. Maglalaro muna yan sa heart mo kung ano yung gusto mong gawin. No? Pagkatapos nun, attitudes na. Magiging attitude na, magiging weak ka, magiging covet ka na, wickedness, deceit, mandaraya ka na.
No? Ganito yan eh. Meron kang meron na iwan na halimbawa, may naiwan na cellphone doon. No, nakita mo, nasa bus ka. Pag sakay mo, nakita mo may cellphone. No? Eh, yung nakaupo dati no, lumipat doon sa unahan. No? Lumipat doon sa unahan. Pag upo mo sa upuan, nakita mo may cellphone. No? iPhone 20. Meron na ba iPhone 20? Wala pa. Oo, iPhone 20 na, bago eh. No? Nakita mo ngayon. Ngayon, ay dyan na, magsisimula na yan sa heart. No? Maglalaban na yan. No? Kilala ko yung may-ari. Pero naiwan niya. No? Naiwan niya. Isaw-sauli ko ba to? O hindi? Okay, struggle. Yung sinasabi ko, struggle sa heart. Nag-i-struggle na. Sasauli ko ba? O hindi? Kasi, naiwan to. Pero kilala ko yung may-ari. Ito, lumipat sa unahan. No? Struggle ka ngayon. Ngayon, kapag kinuha mo yon, sasabihin ko, ay hintayin ko na lang siyang bumaba. No? Hintayin ko na lang siyang bumaba. Pag bumaba na siya, wala nang habol yan, akin na to. Wickedness na yun, nasaan na yun? No? Galing sa heart na sana, nasa utak na. No? Naglalaban na rin. No? Pagdating sa utak, may decision ka na. Pag bumaba, iyo na yung cellphone. Kasi wala na, nakababa na siya. No? Pag kinuha mo yung cellphone, binursa mo na, yun na yung action. No? Yun yung action. Ang tawag doon pag nanakaw na. Although hindi mo kinuha sa kanya personally, pero ninakaw mo pa rin yun. Kasi kilala mo kung sino may-ari. No? Maliban na lang, kung pag-upo mo roon, may cellphone, hindi mo alam kung sino may-ari. Pero pwede mong kunin. No, kasi kung ibibigay mo sa konduktor yun, sa tingin mo, isosoli ng konduktor yun. Hindi rin, ibubulsa rin ng konduktor yun. Pero naiintindihan nyo kung paano kung nagkikilos. Kaya nga sabi sa Philippians, ipanalangin natin sa Lord, nabantayan yung ating heart and mind kasi nandiyan yung struggle, nandiyan yung battle. Yan yung mga point of entry ni Satan sa atin. No? So yung kasalanan, nagmumula sa puso. No? Parang kay Jessica Soho. Nagmumula sa puso yan, tapos pupunta yan sa isipan, tapos magbubunga ng paggawa. Kaya kung clean yung heart, no, pag marumi yung heart mo, struggle talaga yan. Anong gagawin ko? No? Pero kung clean yan o pure yan, wala ka ng problema eh. Automatic yan. No? Automatic yan. Pag clean yung heart, clean yung pupunta sa utak, clean yung gagawin. Pero pag marumi yung heart, marumi yung pupunta sa utak, marumi yung gagawin. Kaya nga, kailangan ng isang tao ang bagong heart, no? Bagong spirit. Otherwise, paulit-ulit lang yung ating gagawin. No? Paulit-ulit lang yung evil things na ating gagawin. Kailangan natin ng bagong heart. No? Kaya merong good news. No? Meron tayong good news eh. Ano sabi? No? Sabi sa verse 23, all these evil things proceed from within and defile the man. No, lahat yan nanggagaling sa loob. So ito yung good news natin. So sabi, it is in Christ that we are truly made new from the inside out. No? Dahil kay Kristo, tayo ay tunay na ginawang bago. Mula sa loob hanggang labas. No?
Dahil kay Jesus yan, hindi dahil sa mga gawa natin, ha? Hindi dahil sa mga gawa natin. Dahil kay Kristo, ginawa tayo bago. Kasi kailangan natin mabago. So, kailangan. Kailangan natin ma-transform, ma-regenerate, ma-convert. No? Yung heart natin. Upang malinis at mabago din yung heart. Hindi natin ito kayang gawin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No, hindi. Kasi yung heart natin, evil talaga yan. Marumi talaga. Kapag marumi yung heart, ano lilinisin? Ay, marumi nga siya. Siyempre, lahat ng desires niya, marumi. No? Kaya kailangan nating manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang maganap yung mga pagbabagong yun. No? Kailangan natin na tayo ay manampalataya kay Jesus. Tandaan natin, ang problema o ang issue, kasalanan. No? Yan ang problema. Yan ang issue. Pero may solusyon. No? Si Jesus. No? Kaya dapat ipagpasalamat natin yun. Kasi yung problema natin, binigyan ng Diyos ng solusyon. Si Jesus. No? Siya pa yung umabot sa atin. Siya na yung gumawa ng solusyon. Siya pa yung umabot sa atin. Siya rin yung solusyon. No? Di ba ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin? John 3:16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. No? Kasi ayaw ng Lord na sapitin natin, yung sasapitin ng tao, pag ibinuhos niya na yung kanyang puot. No? Kasi ayaw ng Lord yun na darasin natin. Okay?